Game. Panelo tayo. Oh, si Panelo, ano? Alam nyo po mga kababayan, eto si Panelo, feeling niya, ang dami pa din pong naniniwala sa kanya. Mga bossing. Nung huling eleksyon nga lang hindi ko nakita yung pangalan nito sa kahit na pang 25 kahit top 25 mukhang wala, laglag na laglag May sinasabi ho mga kababayan. Si Panelo. Pakinggan ho natin. Ang tatakbo daw dyan ay yung walang utang. Oh, yan. Bakit kaya niya sinasabihang walang utang na loob? Huwag na nating i-play yan, pero maririnig niyo po yung kanyang sinasabi. Na loob sa mga duto. At kasi daw pinangakuha na pag tumakbo ka, patalunin man, pupondohan kita. Naku hindi pa nag-uumpisa yung eleksyon, no? Magpa-file pa lang ng certificate of candidacy yung mga makakalaban ninyo. Meron na kayong alam na pupondohan para tumakbo, ibang klase. No? Kinakabahan siguro tong mga to doon sa kanilang makakalaban, mga boss. No? Kasi wala pa. Hindi pa nag-uumpisa. Filing pa lang po ng COC. Pero nag-uumpisa na silang manira. Kesyo popondohan kita o popondohan ka ng gobyerno para tumakbo ka, kalabanin mo yung mga Duterte. Tingin ko, kung si Baste ang kalaban doon sa Davao, kahit sino makalaban ni Baste, lalo na sa panahon ngayon, mukhang wala Mukhang mauulats po si Baste. Kaya ang estilong ginagawa nila, mga kababayan, sirain na natin yung kalaban bago pa lang mag-umpisa. Pondohan kita. Kaya tumakbo ka na. Ayun naman daw, walang utang na loob. Sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. Sino kaya sa tingin ninyo yung sinasabi nilang walang utang na loob? Tapos sinasabihan pa nila, kailangan ko muna ng magkano yun? 1.5 billion pesos? Ulitin mo nga, Panelo. Ang loob, sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. 1.5 billion pesos. Pero mga bossing si Panelo po, walang pinangalanan dito. Paano mo papangalanan? Di kinasuhan siya ng libel nun. Di ba? Paninirang puri yung kanyang sinasabi. Naku, sabi ni Tess Dolpo, si Migs Nograles. Uy. I-congratulate ko na po ba si Mayor? Ganda nun, Ayoko lang magsalita. Naku, tuloy na nga natin. Kailangan magpigil. Tuloy. Hindi, maganda po yan talaga si Congresswoman Migs Nograles. Kung si Migs Nograles versus Baste Duterte, ay nako, alaws na, olats na agad. Biruin mo, abogada versus dating lasinggero si Baste. Pag pinagkumpara nyo pa nga lang yan, dalawa na yan Kita mo na kung sino ang may alam at kung sino ang walang alam. Di ho ba? Tuloy. May acceptance fee, gano'n. Uy, bago? Sino to? May bago Bago to sa SMNI? Bakit ganyan? Wala na kasi si Roque. Siguro ito yung kapalit ni Roque. Ano yung sinasabi ni Madam? Na ngayon kasama na po kay Kibuloy? Mayroong Madam? Kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. Ayan yung paninira ni Panelo. Kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos para tumakbo ako. Saan daw po manggagaling yun? Baka gustong sabihin ni Panelo, galing sa gobyerno. Sige, tumakbo ka. Ako bahala sa iyo. Ako magpopondo sa iyo. Kalabanin mo yung mga Duterte. May sinasabi yung yung Ale. May acceptance fee, ganon? Ano yung lawyer? Lawyer? Pero pangalanan nyo nga. Sige nga, hinahamon ko kayo dyan. Pangalanan nyo yung sinasabi nyo na tatanggap ng acceptance fee. No, kung talagang
totoo yung sinasabi ninyo, hindi chismis-chismis o hindi yung gawa-gawa nyo lang. Diba? Hindi po niyan mga papangalanan yan, mga boss. Kabado po yan sa kaso, mga kababayan. Kumbaga, okay na tayo dito. Panira-nira lang tayo. Di ba? Kaso hindi po tatalab yan. Hindi po epekto yan, mga kababayan. O, ano sabi nung bago sa SMNI? Para gamitin niyo yung 100 milyon tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo o hindi, panalo siya. Mukhang alam na alam ni Panelo yung galawan, mga kababayan. Mukhang alam na alam ni Panelo yung galawan. Tuloy. Ganun yan eh. Ay, negosyo to. Sino ba to talaga? Ngayon ko lang nakita sa SMNI ito, mga bossing eh. Pasensya na, hindi ko kilala eh. Ngayon ko lang nakita eh. Negosyo daw? Parang fundraising ng personal attorney. Ang gagawin niya. Kaya maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, sigurado maraming gusto tumakbo. Lalo-lalo na yung walang utang at loob. Diyos ko, si Baste. Si Baste ulit ang ilalaban. Wala na yung Duterte magic. Baka mahirapan na yan. No? Lalo na, baka pati po yung mga taga Davao, nagising na, mga kababayan. Di ba sabi ni Jun Domingo, bakit kaya itong mga hindi naman kamag-anak o kaibigan ng mga Duterte na diehard support pa rin sa kanila? Ano kaya ang nakita sa mga Duterte? Bakit ganun lang ang suporta sa kanila? Ewan ko ho dyan. Kitang-kita na ho yung mga paninira nila pero nakasuporta pa din. Yung mga ipinangako na hindi nasunod, nandoon, wala pa din. Ay, Diyos ko, wala tayong magagawa dyan, mga boss. Tuloy natin si Panelo. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado. Dahil paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Dahil pera labanan eh. Pero kung mismo yung tatay ang tatakbo, wala yung pera-pera nga. Tali sila lahat nun. Yun naman pala eh. Bakit hindi patakbuhin yung tatay? Kapag si Baste, wala talaga yan. No? Olats talaga yan. Delicates po talaga yan, mga kababayan. Kita nyo naman po eh. No? Lahat ng interview, lahat ng kung ano-ano. At eto pa kay Baste ang hindi ko nagustuhan kay Baste, mga kababayan, yung nag-opening, yung pumunta doon ang ating Pangulo para magpamahagi po ng mga titulo ng lupa, no? I-groundbreak yung mga kalsadang ginawa para mas mabilis po yung biyahe. Aba, dahil po, kumbaga bitter si Baste, hindi man lang nagpakita. Maganda sana yung ginawa ng Pangulo para sa kanilang lungsod. Di ho ba, mga kababayan? Anyway, eto naman po si Panelo, kaya naman nagsasalita ng ganito, mga boss. Ramdam niyan na mahihirapan po silang mawala. Ramdam po niyan na posibleng mawala ang Davao sa mga Duterte, mga kababayan. Lalo na makita mo, no? Yung taong bayan, wala nang suporta sa kanila. Di ho ba? Kagaya na lang si Kibuloy. Wala na din si Kibuloy. Nandun na din ho sa loob, mga kababayan. Anyway,